Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si General Oliver ay napatingin sa reaksyon ni Sophie at si General Oliver ay nagsalita at sinabi, Miss Sophie, oo si Prinsesa Lin nga ang aking tinutukoy sa iyo kanina na gusto kanyang makausap at makita. Miss Sophie, mukhang hindi ka masaya na makita muli si Prinsesa Lin. Mukhang ang iyong reaksyon ay hindi nananabik. Sabi ni General Oliver sa tono ng pabiro. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, Nako General Oliver, labis akong nananabik na makita ko muli si Ate Lin. Nagulat lang ako dahil ngayon si Ate Lin ay nakabalik na sa ating lugar ng mga elf. At siya ay makakasama ko na muli. Masayang-masaya ako General Oliver na nandito na si Ate Lin. Hindi ko maipaliwanag ang saya na aking nararamdaman. Salamat sa iyo General Oliver. Talagang napakahusay mo, nahanap mo si Ate Lin at naibalik mo siya dito sa ating lugar ng mga elf. Paano mo pala siya nakita General Oliver at saang lugar sa mundo na ito mo siya nakita? Salamat talaga sa iyo General Oliver, salamat sa pagtsatsaga mo na hanapin siya. Hindi nga nagkamali si Master Ken na sa iyo ay atas ang paghahanap kay Ate Lin. Labis talaga akong humahanga sa iyong kagalingan General Oliver. Sabi ni Sophie sa nagkukunwari na tono. At si Sophie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Tama dahil sa general na ito na labis na nagmamagaling. Kaya nakabalik sa lugar namin ang babaeng anak ni Master Ken. At dahil din sa general na ito ay maaaring ang aking mga ninanais ay maaari din hindi ko may sigawa. Kailangan ay may magawa agad ako upang ang general na si General Oliver ay mawala sa aking landas. Upang hindi maging sagabal ito sa hinaharap. Kung isasagawa ko na ang aking mga pinaplano at nais gawin na pagbabago sa lahi naming mangkukulam na elf. Kailangan ay mawala sa mundo na ito ang general na tulad ni General Oliver. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili habang palihim nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin kay General Oliver. At si Sophie ay ngumiti at ito ay nagkunwari muli na masaya at sinabi, General Oliver, sasalubungin ko na si Ate Lin. Nais ko na siyang may akap ng mahigpit. Sabi ni Sophie sa tono ng pagkukunwari. Nang marinig ito ni General Oliver ito ay ngumiti at sinabi, Sige lang Miss Sophie, salubungin mo na si Prinsesa Lin. Hindi nga ako nagkamali na nananabik ka na din siyang makita at may akap, kaya maaari ka na tumungo sa kanya. Sabi ni General Oliver sa masayang tono. Nang marinig ito ni Sophie, agad-agad siyang tumakbo ng mabilis patungo kay Lin habang sumisigaw at sinasabi, Ate Lin. Aking ate, miss na kita. Sigaw ni Sophie habang tumatakbo pasalubong kay Lin na nagkukunwari. At sa hindi kalayuan, nakikita ni Lin si Sophie na tumatakbo patungo sa kanya. At si Lin ay biglang ngumiti habang nakatingin sa figure ni Sophie na tumatakbo patungo sa kanya. At si Lin ay nagdesisyon na din na tumakbo upang salubungin si Sophie. Habang si Lin ay tumatakbo pasalubong kay Sophie, si Sophie ay palihim na nagkukunwari at sumisigaw at tinatawag ang pangalan ni Lin. Ate Lin, miss na kita. Sabi ni Sophie sa pagkukunwari sigaw. Samantala, si General Oliver ay nakatingin lamang sa dalawa na sila Lin at Sophie habang sinasalubong ng bawat isa ang dalawa. At si General Oliver ay ngumiti at sinabi, ang dalawang ito ay kahit hindi ganon katagal ang kanilang pinagsamahan, ay tinuturing na nilang dalawa ang isa't isa na totoong magkapatid.
Sa maikli na panahon lang nakasama ni Prinsesa Lin si Miss Sophie. Bago nawala si Prinsesa Lin sa lugar namin na ito, nakabuo agad sila ng solid na pagkaibigan at tila ang dalawa ay parang magkapatid na. Sabi ni General Oliver sa kanyang sarili habang nakatingin. Maya-maya, si General Oliver ay tumingin sa paligid at muli niyang napagtanto na ang kanilang lahing elf ay nahaharap ngayon sa matinding sitwasyon. At si General Oliver ay napasalita at sinabi, "Sino kaya ang mga nilalang na gumawa ng ganito sa aming lahing elf?" Ang mga nilalang na iyon ay may lakas ng loob at matatag na paninindigan. Dahil ang mismong imperyo at kaharian ng aming lahing elf ang kanila talagang pakay na salakahin. Anong klaseng mga nilalang kaya at saan nagmulang lahi ang mga ito? Kailangan ko malaman at makausap si Haring Ken tungkol sa mga nilalang na gumawa ng kalapastanganan na gawain sa aming lahing elf. At nang bastos sa mismong imperyo at kaharian ng aming lahing elf. Iiwan ko na ang dalawa na sila Miss Sophie at Prinsesa Lin. Upang puntahan ngayon sila Haring Ken at Matandang Los upang makausap, sabi ni General Oliver. At ito ay naglakad na patungo sa direksyon kung nasaan nakatayo ang kaharian ni Master Ken na winasak ni Pinunong Bench na nagmula sa lahi ng Barbarian. Samantala, sila Sophie at Lin ay nakarating na sa isa't isa. Agad na yamakap si Sophie kay Lin na para bang hindi ito nagpapanggap. At ganun din si Lin. Ang dalawa ay nagyakapan ng mahigpit at si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ate Lin, ang tagal mong nawala, kung saan-saan ka na namin hinanap ngunit bigo ka namin mahanap. Ate Lin, alam mo ba kung gaano kaming nag-alala sa iyong pagkawala? Miss na miss ka na namin Ate Lin ng sobra lalo na ako. Ate Lin, buti na lang ngayon ay nakabalik ka na. Ate Lin, wag ka na aalis sa aming tabi. Mabuti na lang ikaw ay nakabalik na Ate Lin." Sabi ni Sophie sa pagkukunwari na tono habang nakangisi. Nang marinig ito ni Lin, dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap at dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Sophie sa kanyang baywang at sinabi, "Sophie, patawarin mo ako kung nawala akong nang matagal. Patawad kung napag-alala ko kayong lahat. Sobra ko din kayong na-miss. Kayo nila ama, miss na miss ko na din kayo ng sobra. Ang buo nating lahing elf ay sobra kong hinahanap-hanap sa bawat araw na nagdaan ng ako ay wala sa inyong feeling. Patawad Sophie, ngunit hindi na mauulit na ako ay mawawala sa inyong tabi at hindi na muli kayong mag-aalala sa akin. Pinapangako ko iyon sa iyo Sophie." Sabi ni Lin habang nakatingin kay Sophie. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay ngumiti at sinabi, "Mabuti naman kung ganon Ate Lin. At wag mo na isipin na kami ay iyong napag-alala ng sobra. Dahil ngayon ay makakasama ka na namin ulit ngayon at sa mga magdadaan pang mga araw at taon. Masaya ako Ate Lin nang makita ka ulit. Ngunit Ate Lin, kailangan mo malaman na ang ating lahi ay sinalakay at pinagpapaslang ang mga kasundaluhan na nandito sa imperyo ng ating lahing elf. Wala silang tinira na buhay sa mga kasundaluhan natin na nagbabante sa loob ng imperyo. At kahit ang mga kasundaluhan na nagbabante sa kaharian ni Master Ken ay kanilang pinagpapaslang. At ang mga kasambahay ay kanilang dinamay. At ang kaharian ni Master Ken ay kanilang winasak Ate Lin." Sabi ni Sophie at ito ay nagkunwari na nalulungkot. Nang marinig ni Prinsesa Lin ang sinabi ni Sophie, si Prinsesa Lin ay nagsalita at sinabi, "Sa aming pagdating ni General Oliver sa ating imperyo, natanaw na agad namin ang mga katawan ng mga kasundaluhan na nagmula sa ating lahing elf na mga wala ng buhay. Kaya alam na agad namin ni General Oliver na may masamang nangyari dito. Ngunit, hindi ko inaasahan na ang kaharian ng aking ama ay wawasakin ng mga nilalang na sumalakay sa atin. Tama nga ang aking iniisip kanina nang hindi namin natatanaw mula sa malayo ang kaharian ng aking ama. Ang mga nilalang na iyon ay mga lapastanganan. Bakit nila nagawa ang ganong karumal-dumal na gawain sa ating lahing elf? Sa matagal na panahon wala naman ibang mga nilalang ang nakahidwaan ng ating lahing elf. Maliban lang sa lahi ng mga Rakshia. Ang lahi lang na nagmula sa Rakshia ang may sobrang galit sa ating lahing elf. At kayang gumawa ng ganitong mga kalapastanganan sa ating lahi. Ngunit, ang sagradong harang ay labis na buo pa at walang sira. Ang sagradong harang ang pumipigil sa lahi ng Rakshia upang hindi makatawid ang mga ito sa ating mga nasasakupan. Kaya paanong nangyari na magawa nila ang ganitong klaseng pagsalakay sa ating imperyo? Sabi ni Lin. At si Lin ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi,
Huwag mo sabihin na ang lahi ng Rakshia ay may ibang lagusan na dinaanan. Upang makaapak ang mga ito sa aming mga nasasakupan at makatungo dito mismo sa aming imperyo. Tama, hindi imposible na mangyari iyon. Dahil kahit kami ni Daryl ay may natuklasan na sagradong lagusan. Patungo sa mundo ng mga tao na matatagpuan kung saan nakatayo ang sagradong harang ng aming lahing elf. Kaya maaari ngang may ibang dinaanan ang lahi ng Rakshia patungo sa aming imperyo. Wala naman ibang nilalang na kasakasama namin sa mundo na ito na may lubos na galit sa aming lahing elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!